nightmares. Isang magandang gabi, Boss Pau. Ako si Christian. Isang karanasan ang gusto kong ibahagi na hanggang ngayon ay sariwa pa rin sa aking alaala. Nangyari ito ilang taon na ang nakalipas sa isang lumang sementeryo malapit sa San Juan del Monte, Bulacan. Isang lugar na matagal nang iniiwasan ng mga tao, lalo na kapag sumasapit ang gabi. Noong panahong iyon, Boss Pau, ay galing ako sa trabaho sa Maynila at nagpasya akong dumaan sa shortcut na kalsada na dumidiretso sa gilid ng lumang sementeryo. Kilala ang lugar na iyon ng mga tricycle driver at mga residente bilang tahimik at madilim, lalo na kapag lampas 10:00 na ng gabi. Sa totoo lang, Boss Pau, hindi ako naniniwala noon sa mga kwento tungkol sa kababalaghan sa lugar na iyon. Habang naglalakad ako sa makipot na daan sa katabi ng sementeryo, napansin ko agad ang kakaibang lamig ng hangin. Hindi iyon normal na lamig ng gabi. Parang may malamig na presensya na bumabalot sa paligid. Ang mga puno ng akasya sa loob ng sementeryo ay marahang gumagalaw kahit halos walang hangin. Sa una ay hindi ko pinansin iyon, Boss Pau. Ngunit habang tumatagal ay may pakiramdam akong parang may nakatingin sa akin mula sa loob ng sementeryo. Napatingin ako sa pagitan ng mga lumang lapida na halos natatakpan na ng damo at lumot. Doon ko unang nakita ang kakaiba. Sa gitna ng mga libingan ay may nakatayong maitim na hugis ng tao. Hindi ito gumagalaw, ngunit malinaw na nakatayo ito sa tabi ng isang sirang puntod. Sa sobrang dilim ng paligid ay halos hindi makita ang detalye. Pero ramdam ko na hindi iyon ordinaryong tao. Napansin kong masyadong mahaba ang katawan nito at parang masyadong manipis ang mga braso. Bigla akong kinabahan, Boss Pau, at napahinto sa paglalakad. Habang nakatitig ako sa nilalang na iyon, dahan-dahan itong gumalaw. Hindi ito lumakad ng normal. Parang dumudulas lamang ang katawan nito sa pagitan ng mga puntod. Nang unti-unti itong lumapit sa bakal na gate ng sementeryo na nakaharap sa kalsadang tinatahak ko. Sa sandaling iyon ay tumama ang liwanag ng buwan sa mukha ng nilalang. Doon ko nakita ang hindi ko malilimutan kailanman. Ang mukha nito ay maputla at halos walang anyo. Parang anino na may hugis lamang ng tao. Ngunit ang mga mata nito ay sobrang itim. Parang 2 butas na walang laman. Ang katawan nito ay tila gawa sa usok o dilim na gumagalaw sa loob ng hangin. Hindi na ako nakagalaw sa kinatatayuan ko, Boss Pau. Mas lalo itong lumapit sa gate hanggang halos 1 metro na lamang ang pagitan namin. Doon ko napansin na hindi ito naglalakad sa lupa. Bahagya itong nakalutang habang ang mahabang anino nito ay gumagapang sa mga lapida sa likuran niya. Sa sandaling iyon ay napagtanto kong hindi iyon tao at hindi rin hayop. Isa itong elemento na tila nagbabantay sa loob ng lumang sementeryo. Naramdaman kong lalong lumamig ang paligid at biglang nag-ingay ang mga dahon ng puno kahit walang hangin. Parang may kung anong presensya na gustong itaboy ako palayo. Doon na ako nagpasya na tumakbo, Boss Pau. Hindi na ako lumingon habang tumatakbo ako palabas ng kalsadang iyon. Hanggang makarating ako sa maliwanag na bahagi ng barangay. Nang makalayo ako ay saka ko lamang naramdaman ang sobrang panginginig ng katawan ko. Kinabukasan ay nalaman ko mula sa isang matandang residente sa lugar na may matagal ng kwento
tungkol sa aninong nagbabantay sa sementeryong iyon. Ayon sa kanila, may mga nakakita na rin ng parehong nilalang tuwing hating gabi, lalo na kapag walang tao sa paligid. Hanggang ngayon ay hindi ko pa rin makalimutan ang itsura ng nilalang na iyon dahil ako mismo ang nakakita sa elemento na naglalakad sa pagitan ng mga libingan sa lumang sementeryo ng San Juan del Monte. Isang magandang gabi, Boss Pau. Ako si Carlos. Ibinabahagi ko ang isa sa pinakanakakatakot na karanasan na nangyari sa akin ilang taon na ang nakalipas sa isang lumang ospital na matagal nang inabandona sa gilid ng kagubatan sa bandang outskirts ng Baguio City, malapit sa Cannon Road, kung saan madalas balutin ng makapal na pag ang buong paligid kapag gabi na. Noong panahong iyon, Buspaway, mahilig akong mag-explore ng mga lumang gusali kasama ang ilang kaibigan. Marami na kaming napasok na lumang bahay at paaralan. Pero may isang lugar na lagi naming naririnig sa mga lokal. Ang lumang ospital na sinasabing isinara matapos ang isang misteryosong insidente maraming taon na ang nakaraan. Ayon sa mga matatanda roon, may mga pasyenteng bigla na lamang nawawala at may mga nurse na nagre-resign dahil sa mga bagay na hindi nila maipaliwanag. Isang gabi ng Oktubre, nagpasya akong puntahan ang lugar na iyon, mag-isa para mag-record ng video para sa aking maliit na channel. Bandang 10:00 ng gabi nang makarating ako sa bakanting lote kung saan nakatayo ang gusali. Halos matakpan na ito ng mga damo at lumang puno ng pine. Ang buong paligid ay tahimik maliban sa mahina at malamig na hangin na dumadaan sa mga sirang bintana ng ospital. Pagpasok ko sa loob, Buspaw, agad kong naamoy ang lumang kahoy at alikabok na tila matagal nang hindi nagagalaw. May mga kalat na stretcher sa hallway at ilang hospital bed na kalawangin na. Habang naglalakad ako sa mahabang koridor, napansin kong tila masyadong malamig ang hangin kahit sarado ang karamihan sa mga bintana. Sa bandang dulo ng hallway ay may lumang ward na halos wala ng ilaw. Doon ko naramdaman ang kakaibang pakiramdam na parabang may nakatingin sa akin mula sa dilim. Habang tinututok ko ang flashlight ko sa paligid, napansin kong parang may gumalaw sa isang kama na nakapwesto malapit sa pader. Akala ko noong una ay daga lamang o hangin. Ngunit habang papalapit ako roon, napansin kong may bakas ng kamay sa makapal na alikabok sa sahig. Parang may bagong gumapang doon. Habang nakatingin ako sa sahig, may narinig akong mahinang tunog ng metal na parang may gumagalaw na hospital bed sa kabilang kwarto. Dahan-dahan akong lumingon at tinutok ang ilaw sa pintuan. Doon ko nakita, Buspaw, ang bagay na hindi ko malilimutan habang buhay. Sa loob ng madilim na silid ay may nakatayong isang napakapayat na nilalang na tila hindi tao. Ang katawan nito ay halos kulay abo at ang mga braso ay sobrang haba na parang halos sumasayad na sa sahig. Nakaharap ito sa isang lumang kama na parang may hinahanap. Ngunit nang maramdaman nito ang presensya ko, dahan-dahan itong lumingon sa direksyon ko. Sa sandaling iyon ay malinaw kong nakita ang mukha nito sa ilaw ng flashlight ko, Buspaw. Ang mga mata nito ay sobrang lalim at tila walang pupil. At ang bibig nito ay nakaawang na parang hindi normal ang hugis ng panga. Bigla itong gumalaw ng napakabilis
at gumapang pababa sa ilalim ng ospital bed na parang isang hayop. Narinig ko ang tunog ng kuko nito na kumakalmot sa sahig habang gumagalaw sa ilalim ng kama. Doon ko napagtanto, Buspaw, na iyon ang sinasabing elemento na matagal nang pinaniniwalaan ng mga lokal na naninirahan sa paligid ng ospital. Hindi ko na nagawang mag-record pa, Buspaw. Ramdam ko na lamang na parang may gumagapang sa kabilang side ng koridor, papalapit sa akin mula sa ilalim ng mga kama. Ang buong hallway ay napuno ng kakaibang tunog ng pagkaladkad ng mga metal na kama na para bang may dumadaan sa ilalim ng bawat isa. Sa sobrang takot ko ay agad akong tumakbo palabas ng gusali. Habang palabas ako ng pintuan ay narinig ko pa ang isang matinis na tunog mula sa loob ng ospital na parang sigaw, ngunit hindi tao ang gumawa nun. Pagdating ko sa labas ay saka lamang ako nakahinga ng maayos, Buspaw. Ngunit habang lumalayo ako sa lugar na iyon ay napansin kong may isang bintana sa ikalawang palapag na biglang nagbukas kahit walang hangin. At sa loob ng madilim na kwarto na iyon ay may isang mahabang anino na gumagalaw sa likuran ng salamin. Hanggang ngayon, Buspaw, ay hindi ko na muling binalikan ang ospital na iyon sa Baguio. Ngunit may mga nagsasabi pa rin na kapag dumadaan sila sa lugar tuwing gabi, may nakikita silang anino sa mga bintana ng lumang gusali. Parang may nilalang na patuloy na nagbabantay sa loob ng ospital na matagal nang dapat walang nakatira. Mga ka-horror, ay maraming salamat po sa mga nakasubscribe na sa ating channel. At sa mga hindi pa nakasubscribe ay subscribe ka na, ka-horror. Maraming salamat.